magandang umaga, kapatid, kapuso at kapamilya. Ang oras natin ngayon, ganap na alas 5:30. Ito po si Heidi Bautista. Kasabay ng paghigop ninyo ng mainit na kape bago harapin ang panibagong araw sa eskwela o trabaho ay isang mainit na tanong din ang hatid ko sa inyo. Mga kababayan, ilan ba kayo sa mga matagal nang tumututol sa K-12 program ng Kagawaran ng Edukasyon? Kung oo, sa anong mga kadahilanan? Dapat bang ituloy ang laban o subukang unawain at tanggapin ang mga hamon ng bagong reforma ng pamahalaan? Samahan po ninyo akong dinggin ang mga kasagutan dito lamang sa Eduk Aksyon, tugon sa hamon ng bagong panahon. Kasama po natin ngayon sa ating programa ang Education Program Supervisor mula sa Curriculum Implementation Division ng Department of Education Division of Malabon City, si Ms. Maria Gail Panganiban. Magandang umaga, Ms. Gail. Magandang umaga sa iyo, Heidi, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Eduk Aksyon. Lalong-lalo na sa ating mga kasama at kasangga sa kagawaran ng DepEd, sa lahat ng guro, mag-aaral, magulang, opisyal, at ating mga partners, mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Ms. Gail. Mga kaibigan, bago po naging program supervisor si Ms. Gail, ay nanungkulan na rin siya bilang punong guro o school principal. Hindi na rin po matatawaran ang kanyang karanasan sa serbisyo publiko, partikular na sa edukasyon, at napatunayan na niya ito nang maipasa niya ang prestihiyosong Career Executive Service Written Exam noong 2014. Sa kasalukuyan ay nagsisilbi rin siyang miyembro ng Literacy Council ng Local School Board of Malabon. So, Ms. Gail, marami pa rin sa ating mga kababayan ang tumututol sa K-12 program. Anong masasabi mo rito? Alam mo, Heidi, nauunawaan natin ang kanilang mga hinaing. Nariyan ang mga pangamba na ang edukasyon ay lalo nang hindi maging abot kaya. Na lalong marami ang hindi makakapagtapos. Na maraming sektor ng lipunan ang hindi nakonsulta at marami pang iba. Pero ang Supreme Court nito lamang March 15, 2016, ay nagpataw na ng desisyon. Lahat ng petisyon laban sa pagpapatupad ng K-12 ay ibinasura ng mataas na hukuman. Pero sana ituloy pa rin natin ang laban. Laban sa mas dekalidad na edukasyon at mas maunlad na Pilipinas. At yan ay sa pamamagitan ng K-12. So, Ms. Gail, una sa lahat, bilang paglilinaw, ano po ba ang K-12 program? Naku, Heidi, ang akala ng iba, lalong-lalo na yung mga nasa labas ng bureaucracy ng DepEd, ang alam nila ay magsisimula pa lang ang K-12 sa pagpapatupad ng senior high school program. Itong darating na Hunyo. So, they equate K-12 with senior high school. Okay. Ang totoo po niyan, matagal nang sinimula ng DepEd ang pagpapatupad ng K-12. 6 years ago. Okay. Ang ibig pong sabihin ng K-12 ay kindergarten to grade 12. So, kindergarten plus 12 years of basic education na dating 10 years lamang, 6 years sa elementarya, 4 years sa sekundarya. Ngayon, ang 4 years sa secondary ay madaragdagan ng 2 years para sa senior high school. Pero uulitin ko, hindi lang senior high school ang bago sa K-12. Staggered o unti-unti ang naging implementasyon o rollout ng program. Noong taong 2011, ipinatupad ang curriculum ng kindergarten. Okay. Noong sumunod na taon, 2012, ay grade 1 naman at grade 7. Okay, so pinagsabay po yung grade 1 ng elementary at grade 7 ng high school. Oo, okay. Tama ka dun, Heidi. Noong 2013 naman, yung grade 2 at grade 8. Okay. Noong 2014, grade 3 and grade 9. 2015, grade 4 and grade 10. Okay. At nung 2016, grade 5 na lang. Kasi Okay. tapos na tayo sa junior high school. So, naiwan na lang yung grade 5. Bali, may natitira na lang na 1 year for grade 6. So, pagkatapos po noon, kompleto na yung implementasyon ng bagong curriculum sa elementary. Tama po ba? Pagkatapos ng grade 6. Pag natapos ng grade 6. Sa high school, itong 2016, magkakaroon tayo ng implementasyon na ng grade 11. Okay. Tapos, 2017 ay ang grade 12. Okay po. Pero, Miss Gail, tapos na po ng DepEd ang curriculum? Tama po ba? Oo, Heidi. Tapos na ng DepEd ang bagong curriculum. Nakahanda na ito
At inuunti-unti lamang natin ay ang implementasyon dahil gaya nga ng iba pang pagbabago, mas mainam na gradual at hindi biglaan ang pag-i-introduce nito. Tama naman po. Pero bakit po ba kailangan natin ng 12 taon ng basic education imbis na 10 na lang gaya nung dati? Naku Heidi, kailangan na talaga nating habaan ang edukasyon dito sa ating bansa. Maaring nabalitaan o narinig na ito ng ating mga tagapakinig, pero tayo na lang, ang Pilipinas na lang ang nag-iisang bansa sa Asia na 10 taon lamang ang basic education o pre-university education. Imagine that. At isa tayo sa 3 natitirang bansa sa buong mundo na 10 years pa rin ang basic education. So 3 na lang. Kaya paano naman tayo makikipagsabayan yan sa ating mga karatig bansa kung sa pagpunta natin sa kanila, hindi nila kikilalanin ang education attainment natin? Dahil 12 years ang recognized global standard para sa mga estudyante at profesional. Okay. So, mapag-iiwanan tayo kung hindi pa tayo kikilos. And this is why Republic Act number 10533 or the Enhanced Basic Education Act was enacted into law in 2013. So, Miss Gail, bukod po sa ayaw nating mapag-iwanan, ano pa ba ang gusto nating makamit dito sa K-12? Unang-una, sapat na panahon para sa Mastery of Concepts and Skills. Ikaw ba, Heidi? Sa palagay mo, ay sapat na 4 na taon mo sa high school para maging dalubhasa ka o ma-master mo lahat ng konsepto na inilatag sa'yo. Nung una po, sapat siya para sa akin, pero nung pagtungtong ko ng college, pagtungtong ko po ng UP, doon ko naramdaman na lahat ng kulang sa inaral ko nung high school. Yun bang pakiramdam natin ka lang, hindi ko pa alam yan, hindi pa ako handa, hindi pa ako hasang-hasa. So, you see, meron talagang gap. Opo. At hindi ito biro. So, after ng Master of Concepts and Skills, ang gusto nating makamit sa K-12 ay ang lifelong learning. Ang gusto natin kapag ang batang Pilipino na katapos sa K-12, handa na niyang harapin ang mga hamon ng buhay na hinaharap. Paano natin gagawin yon? Ihahanda natin sila, hindi lamang para sa kolehiyo. Ito yung napakagandang feature ng K-12. Kundi pati na rin sa middle-level skills development, employment, and entrepreneurship. Kaya nga ating battle cry ng K-12, trabaho, negosyo, kolehiyo. Kahit anong landas ang tahakin mo, sa K-12, kakayanin ng bata ang kanyang buhay na hinaharap. Pero Miss Gayla, kung titingnan o pakikinggan natin, para bang napaka-ideal na senaryo nitong mga to no? Pero paano ba natin magagawa ito? Paano ito magiging makatotohanan para sa mga kababayan natin? Paano po ba naging iba ang K-12 sa lumang curriculum? Nako, ang daming mga bago sa K-12 curriculum. Ibang-iba siya sa dating curriculum. Hihimayan natin, meron tayong tinatawag na mga salient features o katangian ng programa ng K-12 na wala sa dating curriculum. Unang-una, ang Universal Kindergarten o ang pagpapatibay ng early child education. Ang nais gawin ng DepEd at nagawa na natin, at least sa ating lokalidad dito sa Malabon, ay antipunin ng lahat ng batang 5 taong gulang at ipasok sila sa kinder. Dahil hindi natin dapat baliwalain ang kinder, ito ang kritikal na panahon kung kailan nahuhulma ang 60-70% ng utak ng isang bata. Oh, okay. Ayon sa pag-aaral. So, mahalaga na sa panahon ito ay magkaroon ng matatag na pundasyon sa edukasyon ang batang Pilipino. Ang kindergarten ay mandatory. Okay. So, ito po yung pinagkaiba sa lumang kindergarten. Well, Heidi, sa kinder, actually, Heidi, walang kindergarten bago ang K-12. Ang nag-offer lang ng kinder noon ay mga pribadong na paaralan. Oh, okay. Ngayon, sa K-12, mandatory. Kailangan dumaan sa kinder ang lahat ng papasok ng grade 1. Okay. Dati, hindi siya kailangan. Basta't nasa edad ka lang para sa grade 1, tatanggapin ka. Okay. Pero sa kinder, kung tatanungin mo sa akin kung ano mga itinuturo, pupils learn the alphabet, numbers, shapes, and colors sa pamamagitan ng laro, sayaw, at awit gamit ang kanilang mother tongue. Yeah. Ito rin po yung gusto ko pang itanong Ano po ba ang pakahulugan natin sa mother tongue? Ang mother tongue-based multilingual education o ang tinatawag nating MTB-MLE ay isa sa mga
katangian ng K-12 program. Kapag sinabi nating mother tongue, just like the word implies, ipinanganak siya sa ganitong lengguwahe. Sa makatuwid, ito ang first language o unang lengguwahe ng bata. Ito yung language sa bahay na ginagamit. Okay. Sa ngayon, 12 mother tongue ang kinikilala nung school year 2012-2013. Okay. Kabilang dito ang Bahasa Sub, Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Iloco, Kapampangan, Magindanawan, Meranao, Pangasinense, Tagalog at Waray. Mother tongue ang gamit sa kinder dahil naniniwala tayo na mas matututo at mas magiging handa ang bata kung sa unang taon ng pagpasok sa paaralan ay komportable siya at maunawaan niya ang ginagamit niya at ginagamit sa kanyang wika to communicate. Okay. Pero ano pong mangyayari pagdating ng grade 1? Pagdating ng grade 1, mother tongue pa rin ang gamit. Okay. So, lahat ng asignatura ay ituturo sa mother tongue except English. Okay. Ang English ay ini-introduce grade 1, second semester. Doon pala mag-uumpisa ang English. So, from grade 1 to grade 3, mother tongue ang ginagamit sa lahat ng asignatura. Except English. Except English. So, pagtungtong naman po ng grade 4, ano pong scenario? Pagtungtong ng grade 4, yung mga asignatura na dapat ituro sa English, English na yung gagamitin. Okay. Yun ang mangyayari pagdating ng At grade ang 4 mga to 6. asignaturang, kasi may mga asignatura po na talagang mother tongue Oo. ang gamit. Mm-mm. So, kapag English, English. Kapag mother tongue, mother tongue. Oo. Yan po yung grade 4 to 6. Oo. Okay, so mother tongue at universal kindergarten. So, ano pa po bukod dito, yung mahalagang katangian ng programa na dapat malaman at maunawaan ng karamihan? Meron pa tayong tinatawag na contextualization and enhancement feature kung saan ginagawa natin ang curriculum na relevant o naaayon o may kinalaman sa buhay ng mga mag-aaral. Dito rin pumapasok ang diskurso sa mga napapahanong issue tulad ng disaster risk reduction at climate change adaptation na nakaangkla sa naaayong asignatura tulad ng agham at teknolohiya. Okay. At speaking of technology, ang mga mag-aaral natin ngayon sa K-12 ay yung mga tinatawag nating Generation Z or sila yung mga digital natives. Sila yung mga ipinanganak mula taong 1994 hanggang 2004. Ayun, gaya nga na sinabi ko, Gen Z or digital natives, silang unang henerasyon na ipinanganak with complete technology. Ikaw Okay. ba? Heidi, kabilang ka ba sa Gen Z? Hindi naman po. Pinganak po ako ng 1987. So, Generation Y po ako. Ayun nga. So, the digital natives, these kids are very much adept with technology. Actually, sobra po. Oo. So, pinanganak talaga sila. May cellphone na, lahat na yan. May Facebook na. Techie yung mga yan. Sanay na sanay gumamit ng computer, tablets, mobile phone, social media. Kaya sa K-12, we take that aspect into consideration. Okay. Kasama rin ang Information and Communication Technology o ICT sa enhanced curriculum. Multitasker na ang mga bata eh. Kaya nilang mag-Facebook habang kumakain, Tama. nasunod ng TV, gumagawa ng assignment, at nakikipag-usap sa nanay nila. Pero alam mo, may problema. Okay. Karamihan sa kanila, maiksi ng attention span. Tama. Mabilis nawawala ang focus, kaya hirap nang mag-analyze ng mga komplikadong impormasyon. Alam mo, Heidi, alam mo yan. Heidi, Tama po. kasi professor ka, di ba? And to be sure, Gen Z na ang tinuturuan mo. Yan, tama po kayo. Gen Z na sila at talaga namang double effort sa pagkuha ng interest ng bata. Dahil ang kalaban ko po, hindi na lang Facebook, Twitter at Instagram, nandiyan na si Snapchat, si Tumblr, at kung ano-ano pa. Kaya naman sa K-12, naniniwala pa rin tayo sa konsepto ng learning by doing. Hinahayaan natin na ang mag-aaral ang tumuklas at matuto. Kasi sa computer, dependot lang, di ba? Ito, kailangan dumaan sila sa proseso. So, meron pa po ba ang susunod na feature tong programa nating K-12? Oo, meron pa, Heidi. Ang isa pa sa salient features ng K-12 ay ang spiral progression. Ang ibig sabihin nito, ang mga competencies ay itinuturo mula sa basic
From basic to sophisticated competencies. Okay. So, simple hanggang komplikado. Sophisticated. Okay, so mas tamang termino, Oo, sophisticated. At idagdag ko na rin na kung dati sa high school, magkahiwalay na pinag-aaralan sa bawat taon ng biology, chemistry at physics. Sa K-12, ang mga asignaturang to ay konektado at integrated o kaakibat na ng mga leksyon mula grade 7 hanggang grade 10. Okay. So, ibig sabihin po pala, kapag spiral learning, kailangan siguraduhin mong mastered muna ng isang bata ang simpleng konsepto bago tumungo sa susunod na level. Tama po ba? Tama ka, Heidi. At syempre, nariyan ang pinakamalaking pagbabago mula sa dating curriculum, ang senior high school program. Oh, ayan na. Oo. Ito na yung talagang kailangang ipatupad ngayong taon na ito. Ito yung dagdag na 2 taon ng specialized upper secondary education kung saan ang isang nakatapos ng junior high school ay makakapamili ng kanyang specialization ay sa kanyang kakayanan, interest, at syempre sa kapasidad din ng eskwelahan. Naku, Miss Gail, sigurado po ako na napakaraming katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa senior high school. Pero sa ngayon po, ang pagtutuunan natin ng pansin ay ang kabuuan ng K-12 curriculum. So, Miss Gail, meron pa po bang dagdag na salient feature ang programa? Oo naman, Heidi. Syempre, last but not the least, yung goal ng K-12 program is what we call the 21st century skills. Okay. Kinailangan ko muna talagang banggitin ng senior high school dahil makakamit lamang ang 21st century skills na ito ng isang learner kapag napagtagumpayan niya na ang lahat ng antas ng K-12 program. Kinder, elementary, junior high school, at senior high school. Bawat graduate ay inaasahang magkaroon ng tinatawag na 21st century skills. Kabilang narito, Number 1, information, media, and technology skills. Number 2, learning and innovation skills. 3, effective communication skills. And 4, life and career skills. Lahat ng asignatura, kay math man yan, kay science, ay naglalayon na humubog na isang graduate na meron nitong 21st century skills. Okay. Ayan, napakarami na po nating natutunan mula kay Miss Gail. Sa kasamaang palad, hindi po sapat na ang nalalabi nating mga oras. Pero huling mga katanungan, Miss Gail, mabilis lang, fast talk tayo. Naniniwala ka po ba na kailangan natin ng K-12 program? Oo. Naniniwala ka ba na magiging matagumpay ang pagpapatupad nito? Oo, sa tulong ninyong lahat, syempre, hindi po ito kaya ng DepEd mag-isa. Okay. Handa na ba tayo? Matagal na tayong naghahanda. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Ayan, maraming salamat, Miss Gail. Bibigyan po kita ng pagkakataon na kausapin ng ating mga tagapakinig. Salamat, Heidi. Sa ating pong mga tagapakinig, alam ko na lahat tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon na baguhin at paunlarin ang mga mamayan at ang bansa. Naway gawin nating bukas ang ating isipan upang tanggapin ang pagbabagong hatid ng K-12 program. Ang mga pagbabago namang ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Pinapasok na po natin ang bagong panahon, kung saan ang Pilipinas ay dapat nang makasabay sa alon. Sana po ang laban natin ay hindi maging laban sa pagbabagong ito. Sana'y unawain, yakapin at tangkilikin natin ang reforma na walang ibang layunin kundi ang paunlarin ang buhay, lalo na ang mga susunod pa sa atin. Salamat po. Ayan. So, inyo pong napakinggan si Miss Maria Gail Panganiban, Education Program Supervisor mula sa Kagawaran ng Edukasyon sa Sangay ng Lungsod ng Malabon. Mga kaibigan, mula po sa ating panayam ay nakita natin ang marami pang aspeto ng K-12 program na nangangailangan pa ng masusing pagkilatis at pangunawa. At kabilang na nga rito ang senior high school program na tatalakayin naman natin bukas sa ganito pa ring oras. Muli, ito po si Heidi Bautista. Magsama-sama tayong muli dito lang sa Edukaksyon, tugon sa hamon ng bagong panahon. Magandang umaga.